Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang pag-ibig na naudlot. Sa ospital kung nasaan sila Ina, si Yuan ay nakatayo sa harap ng information, nagmamasid sa buong paligid at inaante ang pagkakataon. Matapos ang matagal na panahon ng mga hindi kayang ipahayag na damdamin, nagdesisyon siyang ipagtapat ang lahat ng nararamdaman kay Ina. Handa na siya, at higit sa lahat, ipinagpapasalamat niya ang pagkakataong tumulong sa operasyon ni Nono. Ngunit, ang lahat ng plano ni Yuan ay nagbago nang makita niyang magkasama si Ina at Francis, at higit sa lahat, magkayakap sila. Ang sakit na nararamdaman ni Yuan ay hindi niya maipaliwanag. Sa halip na masaya dahil natulungan niya si Nono, naramdaman niyang nawalan siya ng karapatan kay Ina. Habang nakatayo siya sa gilid nila Ina, nagdesisyon siya, wag na lang ituloy ang plano niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Hindi niya kayang makipaglaban pa, lalo na't nakita niyang masaya si Ina sa piling ni Francis. Si Ina, sa kanyang simpleng pananaw, ay labis na nagpapasalamat kay Francis. Si Francis ang itinuturing niyang tagapagligtas ng buhay ng kapatid niyang si Nono. Isang tao na hindi siya pinabayaan, kaya't natural lamang na tumano siya ng utang na loob sa kanya. Ngunit hindi alam ni Ina na si Francis, sa kabila ng kanyang kabutihang loob, ay may mga sikreto at kasinungalingang itinatago. Ang hindi niya alam, si Francis ay may layunin na hindi pa niya kayang ipagtapat. Francis, na tinulungan ni Ina sa kabila ng lahat ng bintang laban sa kanilang pamilya, ay nahirapan sa pagdedesisyon. Alam niyang may nararamdaman siya para kay Ina, ngunit hindi niya kayang ituloy ang plano niyang ipagtapat ang lahat, lalo na ang katotohanan na ang ama niyang si Attorney Charlie ang siyang may kagagawan ng lahat ng mga kasinungalingan at pananakit kay Ina at sa kanyang pamilya. Dahan-dahan, napagdesisyonan niyang itago na lang ang lahat ng nalaman niya. Dahil dito, nag-alok si Francis kay Ina ng trabaho sa kanilang coffee shop. Isang alok na sa kabila ng kabutihang loob ay nagdulot ng takot kay Ina. Hindi siya sigurado kung tama ba ang magiging desisyon niya. Sa isang banda, natatakot siya sa ama ni Francis, si Attorney Charlie, at sa mga balitang naririnig niyang hindi maganda ang ugnayan nila ni Francis. Ngunit nagdesisyon si Ina na tanggapin ang alok ni Francis, hindi para sa sarili, kundi para sa kapakanan ni Nono, para matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan nila. Habang tumatagal, hindi maiwasan ni Ina na sisihin ang sarili sa lahat ng nangyari. Iniwan niya si Nono kay Yolanda, at ngayon, nararamdaman niyang siya ang may kasalanan sa pagkakabasag ng buhay ng kapatid. Nangako siya sa sarili na hindi na niya ipagkakatiwala si Nono sa ibang tao, hindi na muli. Isang araw, nang bumalik sila sa bahay ni Yolanda, nadiskubre ni Ina na kinukulong pala ni Yolanda si Nono sa isang dog cage. Dahil dito, nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila. Laban sa lahat ng kanyang nararamdaman, pinaglaban ni Ina ang kanyang kapatid. Tumindig siya, kahit na ang mundo ay laban sa kanya, ipinaglaban niya ang tamang hakbang. Kinagabihan, isang bangungot ang gumising kay Ina. Nakita niyang humihingi ng tulong si Madam Aurea sa kanyang panaginip. Sa takot at kabang nararamdaman, nagpa siya si Ina na alamin kung nasaan si Madam Aurea at kung anong nangyari sa kanya. Sa tulong ng isang kaibigan mula sa De La Costa Corporation, natunton ni Ina ang lugar kung saan dinala si Madam Aurea. Ipinagpatuloy niya ang paghahanap sa kabila ng lahat ng panganib. Sa isang madilim na sulok ng lugar, nakita ni Ina si Madam Aurea. Ngunit hindi siya sigurado kung ito nga ang babae sa kanyang mga panaginip. Sa parehong oras, nakapag-isip ng plano si Madam Aurea na makalabas mula kay Patty. Dinala siya ni Patty sa isang lugar kung saan makakasayaw at makakapagpahangin, ngunit sa huling pagkakataon, nakahanap ng tiyempo si Madam Aurea upang tumakas. Ngunit sa hindi inaasahan, nakita siya ni Patty at agad itong pinigilan. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, hindi sumuko si Ina.
Patuloy niyang hinanap ang mga sagot sa lahat ng misteryo at lihim na nakatago sa ilalim ng kanyang mga mata. Determinado siya na malampasan ang lahat ng ito, para kay Nono, at para sa kanya. Sa huli, napagtanto ni Ina na ang pinakamahalaga ay hindi ang mga lihim na itinagong mga tao, kundi ang kanyang pagmamahal sa pamilya. Si Francis, kahit na may mga lihim at pagkakamali, ay naging bahagi ng kanyang buhay na hindi niya kayang balewalain. Ang paglalakbay ni Ina ay hindi pa tapos. Ang kanyang mga pagsubok at ang mga lihim na muling mabubuksan ay magdadala sa kanya sa isang mas malaking misyon, ang paghahanap ng katotohanan at ang tunay na pagmamahal. Sa pagtatrabaho ni Ina sa coffee shop nitong si Francis, pinagbantaan siya ng nobyo ni Cecile na mag-ingat palagi habang nagtatrabaho sa coffee shop, dahil halang ang bituka ni Attorney Charlie, baka mamaya ay sa coffee shop din daw palayasin at patalsikan si Ina. Kahit natatakot at nag-aalangan si Ina ay magpapatuloy siya, alang-alang sa kapatid niyang si Nono. Isa pa ay alam ni Ina na hinding-hindi siya pababayaan ni Francis na madampian man lang ni Attorney Charlie, dahil alam ni Francis na siya ang nagpasok kay Ina at ngayon ay responsibilidad na niya ito. Sa pagpapatuloy ng Shining Inheritance, dahil sa desisyon ni Ina na sundan si Sonia kung saan ito magpupunta ay natagpuan niya ang isang facility ng mga matatanda. Napagtanto ni Ina na baka doon na dinala si Madam Aurea. At dito nga hindi nagkamali si Ina. Dahil nakita ni Ina si Madam Aurea sa malayong lugar, yun nga lang ay agad din itong nawala dahil binitbit na ni Patty si Madam Aurea papanik ulit sa kwarto niya. Wala namang kamalay-malay si Sonia na nasundan na siya ni Ina. At ngayong alam na ni Ina kung saan matatagpuan si Madam Aurea ay malalaman na niya kung ano ang lagay ni Madam Aurea. Si Sonia na dadalaw lang sana kay Madam Aurea ay natagpuan si Madam Aurea na nagwawala. Nagwawala si Madam Aurea dahil sa ginawa sa kanya ni Patty. Sinusubukan ni Madam Aurea na magsumbong kay Sonia ngunit hindi siya kayang intindihin ni Sonia. Kaya puro palusot lang ni Patty ang naiintindihan ni Sonia. Gumawa ng paraan si Ina para makapasok sa loob ng facility at madalaw si Madam Aurea. Ngunit hindi pa siya makakilos sa ngayon dahil nasa loob pa si Sonia. Malamang ay mabaigo lang siya kapag nakita siya ni Sonia. Paaalisin lang si Ina kung sakali, kaya nag-antay si Ina hanggang sa makaalis na si Sonia. Magkita na kaya ng tuluyan si Ina at si Madam Aurea. O maunahan pa siyang dumating netong si Attorney Charlie. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa Shining Inheritance. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na ito. Maraming salamat po.